Mula kay John Reps mga tol, no, bagong resupply boat, no, may panglaban sa water cannon. Ano tong panglaban na to sa water cannon? Bagong resupply boat to ng AFP. Carrier Strike Group nagpatrolya muli sa West Philippine Sea. Ito yung ating panonoorin, aalamin natin at bibigyan syempre ng reaction video mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dahil sa umano'y paulit-ulit na pahayag ng gobyerno ng China na nangangailangan ng pag-aproba ng China upang makapagsagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Grabe no, paulit-ulit nila sinasabi yun. Kailangan muna daw natin magpaalam sa kanila bago tayo makapag-resupply mission. Ang gusto nilang mangyari mga tol, i-check daw muna nila yung ating mga barko na magdadala ng supply. Kapag pinayagan daw nila, saka lang tayo makakatuloy. Ang gusto nila, aakyat sila mismo doon sa resupply boat. Mag-i-inspect sila doon. Na tila baga talagang gusto nila magpaalam tayo sa kanila. Yun ang gusto nila mangyari. Hindi. Aproba ng China upang makapagsagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay muling nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito kailangang humingi ng permiso sa China para makapagsagawa ng resupply mission gamit ang bagong shattered vessel na idinisenyo upang labanan ng water cannon ng China Coast Guard. Shattered vessel. Shattered vessel na idinisenyo upang labanan ng water cannon ng China Coast Guard. Alamin ang buong detalye mamaya. Paano? At isang US Coast Guard cutter ang dumaong sa bansa kahapon upang magsagawa ng mga aktibidad kasama ang Philippine Coast Guard. Habang ang Carrier Strike Group naman ng Amerika ay muling namataan sa South China Sea upang ipakita ang hindi natitinag na pangako ng Amerika sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific na rehiyon kung saan nagpapakita rin ng puwersa ang China na humahamon sa dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika. Wala na, hindi na sila masyadong katotakutan ng Amerika ngayon. Kasi buong mundo nakakaalam mga tol mga sablay yung mga weapon nila . Di ba, naalala ninyo matagal nang nabalita to? Last year natin na pag-usapan to . Naulat mga tol na dahil sa korupsyon, yung ibang mga missile ng China napag-alaman na hindi fuel o hindi missile fuel ang laman. Tubig lang. Di ba? Nabalita yan dati. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yung balitang yan, siyempre sinasabi nila hindi totoo yan, walang katotohanan yan, sabi-sabi lang yan, paninira lang yan. Diba? Yan ang sabi. Eto ngayon, nasubukan sa actual combat. Gamit ng Pakistan yung mga missile ng China. Gamit ng Pakistan yung air defense ng China. Gamit ng Pakistan yung mga China-made na fighter jet. Lahat fail to perform. Dahil sa umano'y paulit-ulit na pahayag ng gobyerno ng China na nagsasabing ang gobyerno ng Pilipinas ay nangangailangan ng pag-aproba ng China upang makapagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero nguling nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito kailangang humingi ng permiso sa China para makapagsagawa ng resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sana magtuloy-tuloy yung ganyang paninindigan ng Pilipinas, no? Sana wag lang sa administrasyon ni PBBM. Alam nyo mga tol, isa sa mga iniisip ko at ipinag-aalala ko talaga. No? Pagdating ng panahon, kasi gustuhin man natin o hindi, mapapalitan at mapapalitan kung sino man yung nakaupo ngayon. At yung susunod na uupo bilang presidente na hindi pa natin kilala kung sino. Siyempre, hindi natin alam mga kapatid kung sino ang magiging presidente sa susunod. Kung sino ang iboboto ng mga tao. Hindi natin alam kung ano yung magiging polisiya niya. Diba? Malay natin mga kapatid, pag naupo yung susunod na presidente, ang unang-una niyang ipag-utos, alisin na tong BRP Sierra Madre. Diba? Ay, mga kapatid, hindi imposible yun. Diba? Ang unang-unang ipag-utos, itigil na yung mga balikatan. O kaya naman, gumawa ng kautusan na kaibiganin na ulit natin ng China. Pwede ba mangyari yun? Siguro pwede, no? Maging pro-China ulit. Siyempre maraming opposition, maraming tututol, maraming sa kanya, pero presidente siya. No? Siyempre maraming magsasampa sa kanyang impeachment, mga ganyan, magagalit sa kanya taong bayan, lalo-lalo na ngayon na marami tayong mga Pilipino ang mulat, no, sa pang-aabuso at pang-aapi ng China. Pero mga tol, again,
nasa sa atin pa ring mga kamay talaga kung sino ang mahahalal sa susunod. Pag nakita niyo ninyong pro-China, 'di ba? Sana naman, alam niyo na. Tuloy natin 'to. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang press conference noong Miyerkules, ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa simula pa lamang ay hindi kinakailangang humingi ng permiso sa China. Nagulat lamang umano sila dahil palaging naglalabas ng mga pahayag ang China. Ani Malaya ay lumirikha lamang ng impresyon ang China upang ipakita na pinangangasiwaan nila ang buong karagatan. Lagi sinasabi ng China na pinahihintulutan nila ang Pilipinas kasi nagpaalam tayo sa kanila. Yun yung laging sinasabi ng China. 'Di ba? Propaganda kasi nila 'yon. Para maipakita nila sa mga tao, lalo-lalo na sa kanilang mga mamamayan, na kontrolado na nila ang West Philippine Sea. Kaya lagi nilang sinasabi 'yon. 'Di ba nga nung binigyan natin yung reaction nitong nakaraan, binago nila yung pangalan ng mga mga teritoryo ng India. Binago nila yung mga pangalan para masabing kanila 'yon. Oh. Propaganda kasi talaga nila yun eh. Idinagdag din ni Malaya na ang paghingi ng pahintulot mula sa China ay isang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nang hindi humihingi ng permiso sa China. Hindi tulad ng mga resupply mission sa mga nakalipas na taon kung saan sinibak noon si Vice Admiral Alberto Carlos dahil nakikipag-usap daw umano ito sa China bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal kaya't nahaharang umano ito ng China. Kung dati ay gumagamit ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng dalawang maliliit na barkong kahoy, ngayon ay iisa na lamang ang kanilang ginagamit at ito ang isang shattered civilian vessels na lapu-lapu na may kakayahang labanan umano ang pangwa-water cannon ng China Coast Guard kung saan makikita na may mga harang na ang mga bintana nito. Oo nga no. Kahit i-water cannon ng China yan matindi to, no? Talagang kumbaga armored car, 'di ba? Parang ganito na itsura nito. Upang hindi mapasok ng tubig at bukod pa diyan ay mas maliksi na umano ito. Saka mas malaki no, hindi kahoy. Kasi yung pangalan nun, Hunay sa May 1, kahoy lang yan bangka lang yan 'di ba? Eto iba. Sa patuloy na aktibidad ng Pilipinas at Amerika ay dumating sa Philippine Coast Guard District Puerto Princesa sa Palawan kahapon ang isang US Coast Guard cutter na USCGC Straton. Itinampok ng port call ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang bilateral partnership sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ang USCGC Straton ay mananatili umano sa Puerto Princesa hanggang Lunes kung saan lalahok ito sa isang serye ng mga aktibidad ng kooperatiba kasama ang Philippine Coast Guard na naglalayong pahusayin ang koordinasyon at mutual understanding. Dumalo sa pagsalubong sa barko si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson kasama si Admiral Ronnie Helgavan na commandant ng Philippine Coast Guard at iba pang mga matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Samantala, sa pinakabagong satellite image na ipinakita ng US Navy ay nagpapakita na ang aircraft carrier na USS Nimitz ay patuloy na tumatakbo sa South China Sea kasama ang dalawa pang R. Labor class destroyer kung saan ang US 7th Fleet ay patuloy na pinapanatili ang presensya ng hukbong dagat sa kanlurang Pasipiko. Nauna nang sinabi sa Newsweek na ang barkong pinapagana ng nuclear ay nagbibigay ng presensya at mga puwersang sa labanan. Ang US Navy ay may Glalakbay kamalaking aircraft carrier fleet sa buong mundo at regular silang nakadeploy sa iba't ibang mga bansa lalo na sa Asia upang ipakita ang hindi natitinag na pangako ng Amerika sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region kung saan nagpapakita rin ng puwersa ang China na humahamon sa dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika. Unang namataan ang Carrier Strike Group noong May 9 sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at kaninang umaga ay namataan muli ang Carrier Strike Group malapit sa Singapore na pabalik na naman sa West Philippine Sea. Well, may ganyan din ang China. Diba? Sila nga daw may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Pero after ng laban ng Pakistan sa India at puro mga Chinese-made weapon yung ginamit doon, diba? In real world, in actual combat, mga tol, doon talaga nakita kung gaano kahina, kapalyado yung mga gamit nila. So anong ine-expect natin dito sa mga gamit na to ng China?
baka puro pang intimidation lang yan. Baka puro pananakot lang yun. Pero pagdating naman sa aktual na labanan, puro wala, no? Palyado. Unlike dito mga kapatid, matagal na nating nakikita talaga tong mga to. Veterano na tong mga to, itong galing sa US. Aktibo lagi yan sa gera. Mga ano yan mga, ewan ko ba, ang US napakahilig din talaga sa labanan Bukod sa Carrier Strike Group ay nakita rin sa flight radar ang isang C-2A Greyhounds na lumipad mula sa Angeles, Pampanga na naglibot sa South China Sea. Alright mga kapatid, no? Etong mga videong to ay napanood natin mula kay John Reps. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. So yun na nga, no? Ang gustong palabasin ng China, lagi tayong humihingi ng pahintulot sa kanila whenever tayo nagkakaroon ng resupply mission dito sa may Ayungin Shoal. Yun kasi yung gusto talaga nilang itatak sa utak natin, sa utak ng kanilang mga mamamayan na kontrolado na nila etong buong South China Sea. Pero every time na naglalabas sila ng ganong statement, yan ay binabara agad ng ating mga kinauukulan. No, sinasabi nilang hindi natin kailangan humingi ng permiso sa China at ang paghingi ng permiso sa China ay katumbas na pagsuko natin sa ating soberanya. No, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.